ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami tayong mga katanungan sa buhay natin at kapag hindi nabigyan ng kasagutan, para bang may kulang. Lagi nating hahanapin ang mga sagot kahit sa imposibleng paraan at dahilan. Ikaw, kabarangay, ano nga ba ang tanong sa iyong buhay na hindi mo masagot sa kasalukuyan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Camille ng Quezon City. Nasa mid-20s na at sa edad kong ito ay hindi pa rin nasasagot ang isang malaking katanungan sa isipan ko. Sino ba ang ama ko? Hindi ko nakilala ang tatay ko mula nung isinilang ako ng mama Zelda ko. Noong nag-aaral pa lamang ako sa elementarya ay laging may assignment sa klase. Kailangang ikwento ang buhay ng iyong tatay. Paano ko nga ba yon makukwento? Sa tuwing kinakausap ko si nanay para sabihin sa akin ang tungkol sa pagkatao ng tatay ko ay lagi siyang umiiwas. Lagi akong hindi nakakapagpasa ng assignment basta may kinalaman yon sa tatay ko. Lagi akong pinapagalitan ng teacher ko at hindi ko naman maiboses ang totoo. Wala akong alam tungkol sa tatay ko. Sa pagtanda ko ay bitbit ko pa rin ang mga katanungan na yon. Nung high school ako ay mas tumindi ang kagustuhan kong makilala at mahanap ang tatay ko. Lalo na noong nakikita ko sa mga kaklase ko noon kung paano sila protektahan at mahalin ang mga tatay nila. Nakakainggit din pala. Akala ko kasi ay ayos na akong sinanay lamang ang kasama ko noon. Pero pag nagsimula ka ng magkumpara sa iyong buhay sa iba, ay doon mo na malalaman na parang may kulang pa talaga. Naging kulang ang pagkatao ko dahil hindi ko man lang nalaman kahit pangalan ng tatay ko. Gusto kong malaman kung bakit siya umalis at hindi nagpakatatay sa akin. Bakit niya ako pinabayaan at bakit hindi kami nabuo bilang isang pamilya. Camille! Camille! Po! Ano ba yung pinupost mo sa online na kadramahan na naman, ha? Ano pong kadramahan? Ay, nakita ng Tia Madel mo ang post mo tungkol sa tatay mo. Napakasumbongera naman talaga ni Tia Madel. Abay, dapat ka lang niya isumbong sa akin. Palibhasa, hindi tayo friends sa online kaya akala mo pwede mo nang i-post lahat. Wala namang masama sa pinost ko. Nag-share lang ako ng post tungkol sa mga tatay. Hindi ko alam kung bakit kailangang masamain niyo yun ni Tia Madel. Mamasamain namin kasi matanda ka na. Pero atungal ka pa rin ng atungal tungkol dyan sa tatay mo. Aatungal po talaga ako kasi wala naman akong alam tungkol sa kanya. Masama bang maglabas ng sama ng loob? Tsaka, social media ko naman yun eh. Ano bang pakialam niyo? Ano pakialam ko? Abay, yung sasabihin ng ibang tao. Ano na lang ang iisipin nila kapag nabasa nila ang post mo tungkol sa tatay mo, ha? Na kesyo, hindi ko maibigay sa'yo ang kailangan mo, kaya hinahanap mo pa rin ang tatay mo. Bakit, Camille? Hindi pa rin ba ako sapat na nanay mo para mabuo ka? Kailangan ba talaga hanapin mo pang walang kwenta mong tatay? Nay, mula pagkabata ko, isa lang ang alam ko tungkol sa tatay ko. Walang kwenta. Sa tuwing tatanungin ko kayo, puro yan lang ang sagot nyo. Wala naman kasi talagang kwenta ang tatay mo. Ano pang gusto mong sabihin ko? Sabihin nyo na lang kasi sa akin kung anong pangalan niya. Kung anong paborito niyang kulay ng damit. Kung ano yung pagkain na hinahanap-hanap niya tuwing pagod siya sa trabaho. Yun lang naman ang kailangan ko, Nay. Madrama ka. Mga linya, akala mo artista sa pelikula. Hoy, Camille, nasa totoong mundo ka. Hindi mo ako pwedeng bagsakan ng mga ganyang tanong. Tama nung alam mo nang walang kwenta ang tatay mo. Maganda nga sana kung ako mismo ang makakaalam kung totoong walang kwentang tatay ko eh. Aba,
talagang gusto mo pang maranasan ang pagiging walang kwenta ng tatay mo, ha? Sigurado ka ba riyan? Huwag ka masyadong pangunahan ng mga salita mo, ha? Hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Siguro nga po, hindi ko alam kung anong sinasabi ko kasi kulang ako sa kaalaman tungkol kay tatay. Ayun! Ilulusot pa rin talaga ang kagustuhan na makilala ang walang kwenta niyang ama. Ay, kung alam ko lang na parang mas kailangan mo pang tatay mo kaysa sa akin, sana pala hinabol ko na lang siya at binigay kita sa kanya. Hindi ko naman po sinasabing mas kailangan ko si tatay kaysa sa inyo, Nay. Kaya lang, Hindi mo na lang inintindi kung gaano kahirap sa akin na palakihin kang mag-isa. Tugot pawis ko ang pinundar ko sa iyo, mabigyan lang kita ng magandang buhay. Tapos, ito pa ang isusukli mo sa akin. Nay, wala naman ako Tama sinasabi. na! Huwag mo na akong kausapin. Nasasaktan ako sa mga ginagawa mo. Ay, sige, ganito na lang. Takbuhan mo naman palagi ang online, hindi ba? I-post mo na lang doon yung paghahanap mo sa tatay mo. Baka sakaling maging masaya ka na kapag nahanap mong wala mong kwentang ama. Iwan mo na lang ako. Ako na nagpalaki sa'yo. Alam nyo bang ganito ang dynamics namin ni Mama sa tuwing nagtatanong ako tungkol sa tatay ko? Una, magagalit siya. Pangalawa, kapag wala na siyang maisagot sa mga sinasabi ko ay dadaanin niya ako sa pagiyak. Igagaslight niya ako na mali akong hanapin pa ang tatay ko. Mabilis naman akong mamanipula at sa uli ako rin ang magsusorry. Kinabukasan ay ayos na ulit kami. Parang walang nangyari. Masaya na naman si Mama dahil naitago niya ulit ang isa pang araw ang sekreto sa pagkatao ng totoong tatay ko. At ako naman ay malungkot. Malungkot kasi lumipas na naman ang isang araw at heto, nangungulila pa rin ako sa totoong tatay ko. Kailan ba matatapos ang pangungulila ko sa aking ama? Sa tuwing nararamdaman ko ang kakulangan sa pagkatao ko dahil hindi ko nakilala ang ama ko ay madalas akong mabad mood. At dahil doon ay madalas na nasisira mga plano ko, trabaho at ibang relasyon ko sa ibang tao. Dahil sa paghahanap ko ng kasagutan tungkol sa tatay ko ay hindi ako nakakapag-focus sa mga ibang mga importanteng bagay sa buhay ko. Kaya naman hindi nagiging successful ang career at romantic relationships ko. Feeling lost din ako sa buhay dahil hindi ko alam kung saan ba talaga ako papunta. Kasi sa tuwing hinahanap ko ang daan ay lagi na lamang akong matitisod at lilingon sa isang katanungang hindi mabigyan ng kasagutan. Sino ba ang tatay ko? Kapag ito na ang umiikot sa eksena at sa isipan ko ay madalas sa alak ako kumakapit. At madalas ang Tito Samuel ko. Kakambal ng nanay ko ang siyang umaasikaso at umuunawa sa akin. Oh, Camille. Gising ka na naman. kilala mo na talaga ako, Tito Samuel. Pwede bang dito muna ako sa bahay mo kahit ngayong gabi lang? Wala naman akong magagawa eh. Nandito ka na. Pasok ka na. Salamat. Parang gumanda ang bahay mo lalo ah. Lasing ka lang. Umupo ka nga muna riyan. Pagtitimpla kita ng kape. Wag na, Tito Samuel. Magkwentuhan na lang tayo. Kailangan ko ng kausap eh. Mas maganda ang usapan kapag hindi ka nalasing. Kaya magkape ka muna. Mas kaya ako makipagkwentuhan kapag lasing. Sige na, please. Kaya mo na ako magmaoy dito. Ikaw talagang bata ka. Ano na naman ba ang nangyari? Nag-break na kami ng boyfriend kong si Luigi. Ha? Di ba si Clyde ang boyfriend mo? Tito,
break na kami noon 2 months ago na. Huli ka na sa balita. Ang bilis mo namang magpalit ng boyfriend. Sayang naman ang ganda nitong pamangkin mo kung hindi agad maghahanap ng kapalit, di ba? Ay, naku ka, Camille. Ano bang nangyari? Bakit ba kayo naghiwalay ng Luigi na yan? Hiniwalayan niya ako kasi ang nega ko raw masyado. Ang toxic. Kala mo naman siya hindi toxic. Tinanggap ko na nga may asawa siya. Umayag na nga ako maging kabit. Tapos, ako pang tatawagin niyang nega tsaka toxic. Teka. Pumayag kang maging kabit? Dito, huwag mo nga sabihin kakampihan mo yung Luigi na yun. Kayo Ako yung pamangkin nyo. Sa akin kayo kumampi. Pamangkin kita. Pero hindi kita kakampihan sa ginawa mo. Pero okay na rin na hiwalay na kayo. Huwag mo nang ulitin yun ha. Hindi ka namin pinalaki ng mama mo para maging kabit lang. Umayag lang naman kasi ako maging kabit. Kasi boss ko siya. Kailangan ko ng kapit kasi nagkakandaloko-loko ko sa trabaho ko ngayon. Hindi ako makapag-perform ng maayos kasi ang daming kumukulo sa isip ko. Ang daming tanong. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung magiging masaya pa ba ako. Ano bang mga tanong yan? Kahit isa lang, ibagsak mo ngayon. Susubukan kong sagutin. Tungkol lang naman sa tatay ko yung pinakamalaking tanong ko Camille, di ba napag-usapan nyo na to ng mama mo? Alam ko. Alam kong para na akong tanga na umaasa ng sagot tungkol sa tatay ko. Ito na lang pala yung tanong ko. Bakit hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ng mga tao kung ano yung nauna? Itlog ba? O manok? Kapagod Kalaro ko sa basketball ang tatay mo noon. Pinakilala ko siya kay Zelda. Doon sila nagkagustuhan. Henry ang pangalan ng tatay mo. Wala akong picture niya rito dahil pinatapon na lahat ng nanay mo. Lahat ng pwedeng maging halahala namin tungkol sa kanya. Pero nasisiguro ko, kamukha mo siya. Lalo ng mga mata mo. Parehas kayong maputi at singkit ang mga mata. Parehas kaming singkit at maputi ni tatay. Kaibigan siya ni Tito Samuel at kalaro sa basketball. Henry ang pangalan niya, sapat na ang mga maliliit na kaalamang ito para mabawasan ang mga katanungan sa isipan ko. Masaya na ako sa mga nalaman ko. Hindi ko na pinatuloy kay Tito Samuel ang mga kwento niya tungkol kay Papa. Ayokong malaman ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ni Mama at kung bakit niya ako inabandona. Ayokong masira palalo ang imahin niya sa akin. Konting kaalaman lang naman ang kailangan ko tungkol sa tatay ko. Kahit nga pangalan lang ay ayos na ako. Isang bagay na pinagdamot sa akin ni Mama. Pero malugod namang ibinigay ni Tito Samuel sa akin. At dahil nga nasagot na kahit konti ang mga katanungan ko ay medyo gumaan ang pakiramdam ko. Yun din ang umpisa na mas lalo kaming naging close ni Tito Samuel. Dahil sa kanya ay nakahanap ako ng father figure. Doon ko nga na-realize na matagal na akong merong tatay sa tabi ko. Si Tito Samuel yon. Bakit pa ba ako maghahabol ng atensyon sa totoong tatay ko? Doon pa lang ako nagkaroon ng closure sa totoong tatay ko. Hindi ko siyempre pinaalam sa mama ko na meron na akong alam kahit papaano tungkol sa tatay ko. Gusto ko lang din siyang protektahan at hindi saktan dahil
Alam kong matagal niyang gustong patayin ang imahe ni tatay sa buhay naming mag-ina. At susuportahan ko rin siya doon, Papa Dudut. Dahil alam kong nasaktan siya noon ng sobra-sobra dahil sa masalimuot nilang pagsasama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ipapakilala ko lamang po sa inyo si Tito Samuel. Kakambal siya ni Mama para silang pinagbiyak na prutas. Magkapareha sa mukha nila. Noong baby pa lamang ako ay kasama namin sa isang apartment si Tito Samuel. Tinulungan niya si Mama na makabangon at buhayin ako. Noong time na kaya na ni Mama na kaming dalawa na lamang ay bumukod na kami kay Tito Samuel. Umalis na rin si Tito Samuel sa apartment na yon at bumili ng sarili niyang bahay. Maganda kasi ang trabaho ni Tito Samuel. Mabilis lang siyang nakapagpundar ng bahay at ibang kailangan niya. Pero kung swerte siya sa career ay bokya naman siya sa love life. Tumandang binata kasi si Tito Samuel. Ilang beses lang nagkaroon ng girlfriend si Tito Samuel. Grade 3 pa lamang ako noon, tanda ko pa. Si Tita Mila, mabait po si Tita Mila at inalagaan niya si Tito Samuel at ako. Kaya lang ay hindi sila nagkatuluyan kasi nakakilala ng foreigner si Tita Mila. Doon nata na trauma si Tito Samuel at hindi na siya nagkaroon pa ng karelasyon muli. Nag-focus na lamang siya sa trabaho niya at sa pag-aabot ng pera sa aming mag-ina. Hanggang sa umabot na siya ng 60 pero wala pa rin siyang naging asawa. Ang alam ko ay sinukuha na niya ang paghahanap ng pag-ibig. Tama na nga, Tito Samuel. Ang kukorny ng joke mo. Corny ba talaga? Bakit tawa ka ng tawa riyan? Tumatawa lang ako dahil sa awa. Ganun ha? Tito naman eh. Huwag mo nga ako kilitiin. Ay, tama na. Ay, kayong dalawa! Rinig ang harutan ninyo hanggang sa kusina! Si Tito Samuel kasi. Ako na naman to sinisisi, ikaw tong makulit. Ay, magsitigil nga kayo! Mas lalo sumasakit ang ulo ko sa ingay ninyo eh! Oh, mukhang problemado ka na naman, Zelda. Eh, magtataas na naman kasi ng renta. Tapos mahina pa ang bigayan ngayon sa tahian. Si Camille natanggal pa sa trabaho. Ay, naku, kailan ba mauubos ang problema? Oh, natanggal ka sa trabaho, Camille? May nakalaban kasi akong supervisor, Tito. Alam mo naman tong pamangkin mo, hindi pwedeng manahimik na lang kapag inaapakan ng iba. Ba't nagawa mo pang tumawa? Problemado na nga ako rito. Kung bakit ba naman kasi nag-aasalkalye ka pa? Hindi mo na lang pinabayaan yung supervisor mo. Eh, paano na to ngayon? Paano tayo makakabayad ng renta sa susunod? Eh, paano pa yung ibang bayarin? Diyos ko, kailangan ba talaga sabay-sabay ang problema? Ganito na lang. Paano kung tumira na lang kayo ni Camille sa bahay ko? Walang renta. Wala kayong poproblemahing ibang bayarin. Ako nang bahala habang wala pang nahahanap na trabaho tong pamangkin ko. At ikaw naman, Zelda, magretiro ka na rin sa pagtatahi. Hirap na nga ang kamay mong makahawak ng makina dahil sa rayuma eh. Hindi ko pwedeng iwan ang pananahi. Wala akong ibang alam na pwedeng pagkakakitaan. Magbenta ka ng lutong ulam doon sa subdivision ko. Saktong nagsara yung karinderya doon. Ikaw na ang pumalit. Magaling ka namang magluto eh. Ako nang bahala magpalabas ng puhunan mo. Magandang ideya yun, Tito ah. Pumayag ka na, Nay. Mas okay dun sa bahay ni Tito Samuel kasi may aircon. Ayoko na ng electric fan. Init ng bugay. Paano ako magkaka-clear skin kung puro alikabok mula sa electric fan ang masasagap ng mukha ko? Saka maraming call center na malapit sa subdivision ko. Baka sakaling pwedeng mag-apply doon tong si Camille. Eh, obra kaya tong plano mo? Eh, paano kapag nakahanap ka na ng asawa mo? Malamang itataboy mo na kami mag-ina. Isa naman kami titira noon kung sakali. OA naman ang pag-overthink, Nay.
Si Tito Samuel mag-aasawa? Mas malaki pa ang tsansa na magkabati kami ng supervisor ko kaysa makapag-asawa si Tito. Totoo naman din tong sinabi ni Camille. Malabong makapag-asawa ulit ako. Kaya sa inyo ko na lang ibibigay lahat ng pinaghihirapan ko. Saka ganito naman tayo dati, di ba? Ako ang kasama nyo nung alam nyo na. Wala namang masama kung magkakasama ulit tayo ngayon. Kasi... Tito Samuel, ako na magdedesisyon para sa amin ni Nay. Go na kami sa bahay mo. Ngayon pa lang, mag-e-empake na ako. Ay, ikaw talaga, Camille. Inaabuso mo ang Tito Samuel mo porket alam mo mabait. Inaabuso ko lang siya kasi alam kong paborito niya akong pamangkin. Di ba, Tito Samuel? Ikaw lang naman ang pamangkin ko. Wala ka namang ibang kalaban eh. O ano? Paano na, Zelda? Sige na nga. Salamat, Samuel, ha. Kahit kailan maaasahan ka talaga. Nakwento ni Mama sa akin noon kung paanong nagsakripisyo si Tito Samuel para sa amin. Nakaramdam daw kasi ng konsensya si Tito Samuel dahil siya ang nagpakilala kay tatay kay Mama. Kaya feeling niya ay cargo niya kami. Halos lahat ng OT sa trabaho tinatanggap ni Tito Samuel. Masiguro lamang na merong pangbili ng kailangan ko noong baby pa lamang ako. Meron nga ring offer sa kanya sa ibang bansa kaya lang ay tinanggihan niya. Ilang buwan pa lang kasing nakakapanganak noon si Mama. Alam niyang vulnerable pa ang estado ni Mama at hindi niya kami pwedeng iwanan. Wala na kasi silang mga magulang dahil parehong namatay noong baby pa lamang sila. Bata pa lamang sina Mama at Tito Samuel, pinasa-pasa na sila sa iba't ibang kamag-anak para maging katulong sa bahay. Hanggang sa nagsumikap si Tito Samuel para makayanan na nila ni Mama na umalis sa poder ng mapang-abusong kamag-anak nila. Doon na sila nagpasyang tumungo sa Metro Manila. Kaya nga walang ibang bukang bibig si Mama noon kundi ang kabutihan at kadakilaan ni Tito Samuel. Saksi naman ako roon. Kahit nga magdalaga na ako ay hindi pa rin niya ako pinabayaan. Lahat ng gusto ko ay ibinibigay niya. Naging tatay talaga siya sa akin. Kapag may hindi maibigay noon si Mama sa akin ay alam ko na agad na kay Tito Samuel ako dapat lumapit. Hindi naman niya ako binibigo kaya nga minsan ay pinagdarasal ko na sana ay hindi na siya makahanap pa ng karelasyon at magkaroon ng anak. Baka kasi mahati na ang atensyon at pagmamahal niya sa amin. Alam kong masamang panalangin yon pero kasi bilang isang anak na hindi nakilala ang ama, natural lang siguro nakakapit ako at hihiling na huwag mawala ang isang tumatayong tatay sa buhay ko. At si Tito Samuel yon, Papa Dudut. Grabe! 3 buwan na pala tayong nakatira rito sa bahay ni Tito Samuel. Alam mo, naiintindihan ko na yung sinasabi mong masarap ang aircon. Ay, tinan mo yung pisngi ko, mamula-mula. At saka, para akong pumuputi, pansin mo ba? Naku, kutis artista ka na, Nay! Pwede ka nang ihilera sa Sparkle Artists ng GMA. Kutis artista nga ako pero tinan mo naman ang bilbil ko. Paano hindi kayo magkakabilbel? Panay ang bukas nyo ng ref ni Tito Samuel. Kala mo, aparador lang yung binubuksan eh. Ano ka pa naman? Hayaan mo na ako. Minsan lang ako makakita ng ref na lagi may pagkain. Yung sa atin nga dati, puro lang uling at tumigas na peanut butter. Naku, sinabi nyo pa, Nay. Yung ref nga ni Tito Samuel, hindi uling ang pantanggal ng amoy. Prutas! Diba? Nagchichismisa na naman kayong mag-inaryan. Isalin niyo naman ako. Pinag-uusapan lang naman namin ni Camille yung uling sa dating ref namin. Naninibago lang kami ngayon kasi walang uling yung ref mo. Gamitin na lang natin yung uling sa susunod na Sabado. Mag-ihaw na lang tayo ng manok. Ako magtitimpla.
Mag-relax tayo sa Sabado. Wala naman akong pasok nun eh. Yun nagkikrave pa naman ako ng inihaw na manok. Thank you, tito. Teka. Bibili muna ako ng uli. Ako na lang ang bibili para may ambag naman ako para sa Sabado. Sigurado ka? Medyo malayo ang bilihan dito ha. Lalabas pa ng subdivision. Ano ka ba? Ayos lang. Gusto ko ring lumabas para makapaglakad-lakad at mahanginan. Sawang-sawa na kasi sa aircon ng balat ko. Wow, mayabang ka na ngayon, Nay. Samantalang dati, ang lagkit ng balat mo dahil sa electric fan. Che! Oh, sige na. Lalabas na ako. Ay, baka meron kayong ipapabili para, alam mo na, isang labasan na lang. Wala naman na. Kumpleto pa naman tayo. Uling lang talaga ang kailangan natin. Ay siya, sige, text nyo lang ako kapag may nakalimutan kayo, ha? Oh, alis na ako! Oh, ano? Wala na ba si Zelda? Mukhang nakaalis na, tito. Balik nga ako. Sige na nga. Buti na lang pinasimplihan mo si Mama sa uling. Kanina pa kita gustong halikan, Samuel. Akala ko nga hindi na siya mag-o-offer na lumabas eh. Akala ko hindi uubra yung uling. Pero ang bilis lang niyang kumagat. Uy, pero tuloy yung inihaw na manok natin sa Sabado. Please, cravings ko talaga yun eh. Oo naman. Para sa'yo, baby ko. Lahat ibibigay ko. Ang sweet naman ng tito ko. Tito ka riyan. Matapos lahat ng nangyari sa atin. Sa kwarto. Saka mo ako tatawaging tito? Kailangan ko pa rin sanayin ang sarili ko na tawagin kang tito, no? Baka madulas ako pag magkakasama tayo ni nanay. Mahirap na. O sige. Parang may kiliti pa rin naman kapag tinatawag mo akong tito. Exciting! O ano, tara na sa kwarto. Kala ko hindi mo na ako yayayain eh. Binuhat ako ni Tito Samuel papunta sa aming kwarto. Doon ay may nangyari sa amin. Matagal na naming inililihim ang relasyon naming dalawa, planado ang lahat. Pinalabas kong natanggal ako sa trabaho pero sa totoo lang ay nag-resign ako, Papa Dudut. Para magipit si Mama dahil wala nang sasalo ng mga bayarin sa bahay, lalo't alam ko na mahina na ang pagtatahi niya. Na-manipulate namin ni Tito Samuel si Mama. Umayon sa amin ang tadhana sa mga plano namin. At mas lalo kaming napalapit sa isa't isa noong lumipat na kami ni Mama sa bahay ni Tito Samuel. Mas exciting ang kaganapan sa amin dahil inililihim namin yon. Pasimple kami kung maghalikan at magyakapan. Ang ilang minuto na wala si Mama sa paningin namin ay sinusulit namin ang ilang segundong halik. Kailan ba nagsimula ang relasyon namin? Kung tatanungin ninyo ako ay nagsimula yon noong lasing akong pumunta sa bahay ni Tito Samuel. Hindi dahil sa ala kaya may nangyari sa amin, kundi dahil feeling ko ay siyang naging sagot sa lahat ng mga tanong at problema ko. Ewan ko ba? Parang na-attract ako sa kanya noong time na sinabi niya sa akin ang ilang detalye sa tatay ko. Tapos nahaluan pa ng alak. At hindi lang yan, nahaluan pa ng mga alaala kung paano niya kami inalagaan at protektahan noong nasa poder niya kami noong bata pa lamang ako. Yun ang tipo ko sa isang lalaki. Malas nga lang talaga na tsuhin ko siya at kapatid ni Mama. Pero feeling ko ay malulusutan naman namin yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpanggap akong may trabaho para makapag-check-in kaming dalawa. Nahirapan na kasi kaming lumusot kay nanay dahil paikot-ikot siya sa bahay. Imposibleng hindi niya kami mahuli kasi sobrang aligaga niya. Kaya naman naisip namin na mag-check-in sa mga mumurahing motel. Nag-out of town din kami madalas ni Tito Samuel at hindi kasama si Mama. Hindi pa naman siya naghihinala.
Aaminin ko na nalulungkot ako sa sitwasyon naming dalawa. Mahal ko na si Tito Samuel, mahal din niya ako. Paano na ba kami? Ang hirap lang kasi sa part ko na hindi ko malayang na-express ang pagmamahal ko para kay Tito Samuel. At alam kong ganon din siya sa akin, hindi na lang namin pinag-uusapan dahil sumasama lang ang loob namin. Kung kailan nasa tamang tao na kami, bakit kailangang magtago pa? Ganon na ba kasamang magmahal ng kadugo mo? Sa pagkakaalam ko naman, sa mga unang panahon, magkakamag-anak lang din ang nagkakatuluyan. Bakit hindi pwede ngayon sa panahon natin? Masyado naman silang mahigpit. Sana naman ay maunawaan kami sa sitwasyon namin kasi nagmahal lang naman kaming dalawa, Papa Dudut. Panalo tong ginataang langka mo, Zelda. Paano pa naman panalo rin yung inabot mong budget para sa ulam natin. Ayun, dinamihan ko na yung hinalo kong baboy dyan. Si nanay nagiging waldas na sa pera ni Tito. Kahit ubusin niya na lahat. Basta ganito kasarap palagi ang ulam ayos lang. Sorry Tito kung hindi ako marunong magluto. Alam mo namang ganda lang ang ambag ko sa mesa. Samuel nga pala, maiba ako Nakita ko si Leonila nung nakaraan doon sa palengke. Leonila? Yung kababata natin sa probinsya, yung unang crush mo. Yung nag-iisang tisay doon sa baryo natin. Oo. Naalala ko na. Ay. Kumusta siya? Nako, ayun, apakaganda lalo. Parang nasa 40 lang ang muka. Ang kinis at napakatisay pa rin. Swerte ng asawa niya. Nako, ay wala na siyang asawa, patay na. Uy, Nay! Namatayan na nga ng asawa yung tao, pumapalakpak ka pa dyan. Ay, sorry na. Na-excite lang kasi ako. Parang pakiramdam ko gusto ni Lord na magtagpo ulit si Samuel at Leonila. Ano? Ay, naisip ko lang naman kasi baka lang naman ito na yung pagkakataon mo na maligawan si Leonila. Di ba nga, nung mga bata pa lang tayo, crush na crush mo na yon. Binibigyan mo pa nga siya ng candy at gumamela kapag sinusundo mo siya sa bahay nila para maglaro, di ba? May pagganon ka, Tito? Wag na nga nating balikan ang nakaraan. Baka mamaya matulog pa tong gatasa lang ka. Alam mo ba anak, pakiramdam ko, unang pag-ibig ng Tito Samuel mo si Leonila. Di ba nga Samuel, iniiyakan mo pa nung umalis si Leonila sa atin para tumira sa Maynila. Kaya nga nagpursigi ka rin ng mga bata pa tayo na makarating na Maynila para mahanap mo siya. Wag mo nang itanggi ha, mumultuhin ka ng asawa ni Leonila, sige ka. Hindi ko naman tinatanggi na sinabi ko yon. Pero bata pa kasi ako noon. Ano bang alam ko nun? Wala lang yun. Kumain na nga lang tayo. At ngayon, na parehas na kayo nandito sa Maynila, bakit hindi mo pa subukan makipagkita sa kanya? Parang ito na talaga yun. Kaya matagal kang nabakante dahil nakareserba naman pala sa'yo si Leonila. Nay, maganda po ba talaga si Leonila? Aba oo, mukhang Koreana. Grabe si Tito, no? Mahilig sa maputi at chinita. Ha? Nagkataon lang yun. Ano ba naman to? Kung ayaw nyo kumain, hayaan nyo na lang akong lantakan tong ulam, ha? Tumigil na nga kayo riyan, ha? Ay, Samuel, kinuha ko nga pala yung number ni Leonila. Gusto ka rin daw niyang makita. Ay naku, halata namang nagkagusto rin siya sa'yo noon. Siya pa nga tong nagpaalala sa akin na madalas mo raw siyang bigyan ng gumamela at candy noon. Hoy Samuel ha, dapat ngayon, bonggahan mo na ang ibibigay sa kanya kapag manliligaw ka. Dapat bouquet, yung imported na tsokolate dapat, mga ganon. Yung sikat ngayon na tsokolate ang ibigay mo, yung bang galing Dubai. Ano bang tawag doon ulit? Hoy, nakakalimutan ko ano ba yon? So, liligawan mo nga si Leonila, Tito? Mukhang bagay kayo Pareho ang edad nyo, tsaka first love mo, no? Hindi.
Ito naman kasing si Zelda kung ano-ano pang binabalita eh. Pero makikipagkita ka nga. Bibigyan mo siya ng bulaklak at tsokolating galing Dubai. Uy, walang ganun oy. Zelda, huwag mo nang paasahin ang sarili mo lalo na si Leonila. Wala akong balak makipagrelasyon ngayon. Ayos na akong tumandang binata. Ay, hindi pwede. Matapos kitang ireto sa kanya ng 3 oras, pumayag na nga siya makipagkita sa'yo eh. Paghahandaan pa niya raw, aba nako, siputin mo yon, Samuel. Kasi… Nay! Tumigil na nga kayo. Nakakairita na pinipilit yung ireto to si Tito sa Leonilang yun eh. Tatandaan nyo na, ganyan pa rin ang iniisip nyo. Ano kayo, teenager? Aba, bakit galit ka? Ano bang… Wala na akong gana. nangyari sa batang yon? Halos umalis ang kaluluwa ko sa katawan nang magsimula akong makaramdam ng pagsuka sa banyo. Maputla na ako noong umaga pa lamang ng araw na yon at nakakaramdam ng hilo. Inisip kong dala lamang yon sa kakapuyat ko. Pero noong nagsuka na ako sa banyo ay doon na ako kinabahan. Magdadalawang buwan na pala akong hindi dinadatna noon. Mainitin ang ulo ko at hindi ko maintindihan ang mga nararamdaman ko. Binaliwala ko naman yon kasi sanay akong nade-delay ang dalaw ko, pero malakas ang kutob kong hindi lang basta-bastang na-delay ang dalaw ko dahil irregular ako, kundi dahil may laman ang tiyan ko. Hindi ako lumabas ng banyo noon at panayang katok ni Mama sa pinto ng banyo para kumustahin ako. Sinabi ko na lamang sa kanya na napasama ang sikmura ko dahil sa gata, kaya ako nagsuka. Mabuti na lang at naniwala siya. Halos kalahating oras ang lumipas bago ako lumabas ng banyo. Si Mama ay nasa kusina na noong mga oras na yon para ayusin ang mga pinagkainan namin. Si Tito Samuel ang inabutan ko sa sala. Kinausap ko siya at sinabi na may posibilidad na buntis ako. Nakita ko sa itsura niya ang magkahalong kaba at tuwa. Habang ako naman ay puro kaba lamang ang nararamdaman ko. Hindi ako handang maging ina lalo't ang tiyuhin ko pa ang ama. Paano na lamang ito kapag nalaman ni Mama? Pinagaan naman ni Tito Samuel ang nararamdaman ko at sinabing baka naman hindi ako buntis. At dahil lang sa kinain kong ginataan kaya ako nagsuka. Palipasin lang daw namin ng ilang araw, baka umayos na ang pakiramdam ko. Pero hindi na ako mapakali. Kinabukasan ay bumili ako ng PT para malaman ko na ang katotohanan. At doon ay para kong sinabuyan ng nagyeyelong tubig nang makita ko ang resulta, Papa Dudut. Samuel, paano na to? Hindi ko rin alam. Anong hindi mo alam? Ikaw tong nakabuntis sa akin, panagutan mo to. Huwag naman ako ang pagbuntunan ng galit mo. Papanagutan ko naman yan eh. Papanagutan? Sa tingin mo papayag si nanay kapag nalaman niya to? Alangan namang ipahako mo sa iba. Sinong tangang lalaki ang papayag? Ikaw kasi tong tanga. Hindi ka nag-ingat. Huwag na nga tayong magsisihan. Parehas naman nating ginusto ang mga nangyari sa atin ah. Pero hindi ko naman ginusto ang resulta eh. Mapapatay ako ni nanay kapag nalaman niya. Paano kaya kung wag nating sabihin sa kanya na buntis ka? Tanga ka talaga, no? Alangan namang ilihim natin habang buhay na may anak ako. Anong klaseng pag-ipit sa tiyan ang gagawin ko para hindi lumobo, ha? So ako itatago dito sa bahay mo yung sanggol para hindi makita ni nanay. Sa motel, magche-check-in na lang din kami. Mag-isip ka nga! Pasalamat ka nga, buntis ka eh. Ang sakit mo naman magsalita. Sorry. Na-stress ako eh. Alam mo namang sa ating dalawa, ako tong magbubuhat sa anak natin. Magtulungan tayo. Naisip ko lang. Gusto mo bang lumayo tayo? Paanong lumayo? Tumakas tayo. Kahit saan probinsya na lang tayo tumira. May ipon naman ako eh. Kakasya na sa atin yun. Paano si nanay?
Ibibigay ko na sa kanya tong bahay. Mag-iiwan na lang tayo ng sulat para ipaliwanag sa kanya ang lahat. Pero dapat nasa malayo na tayo nun kapag nabasa niya. Para hindi na niya tayo mapigilan. Sa tingin mo, gagana yung plano mo? Magtiwala ka sa akin. Akong bahala sa inyo ng anak natin. Samuel, mahal kita. Huwag mo kong iiwan tulad ng tatay ko, ha? Hindi. Hindi mangyayari yun. Mahal na mahal kita, Camille. Hayop kayo! Hayop! Zelda, kumalma ka! Paano ko kakalma sa mga narinig ko sa inyong dalawa? Samuel, hayop ka! Hayop! Bakit anak ko pa? Patawarin mo ako, Zelda. Hindi ko naman sinasadya eh. Ay, sorry po. Mahal ko na si Tito Samuel. Hindi to pwede! Hindi to pwede! Magkadugo kayo! Pamangkin mo siya, Samuel! Paano mo ito nagawa sa kanya? Hindi ko naman siya pababayaan, Zelda. Aalagaan ko sila ng magiging anak namin. Hindi mo kailangan mag-alala. Hindi ako nag-aalala! Nagagalit ako, Samuel! Galit na galit! Pinagkatiwalaan kita! Bakit? Bakit mo ito ginawa sa akin? Sa lahat ng tao, ikaw pa talaga mampapaboy sa anak ko! Isa ka pa! Napakagagama! Napakagagama! Sa pangalan na lang ang pinibigay mo sa akin! Tama na, Zelda! Huwag mo nasaktan si Camille. Ako na lang! Ako na lang ang saktan mo! Ako! Kabwisit ka, Samuel! Kapatid kita! Bakit mo ito ginawa? Tama na, Zelda! Nangyari na! Tanggapin na lang natin! Hindi ka na matatanggap! Nagmamahalan kami ni Tito Samuel! Manahimik ka! Baboy kayo! Baboy! Baboy kayo! Hindi namin mapakalma noon si Mama Papadudut. Hindi ko siya masisi, kaya nga hinayaan kong saktan niya ako ng paulit-ulit kung yun lamang ang paraan para mapatawad niya ako. Gusto na akong itakbo noon ni Samuel para umalis na kami at magpakalayo-layo. Pero hindi ko magawang iwanan si Mama sa kalagayan niya. Nakahiga na si Mama sa sahig at hindi na makahinga sa sobrang pag-iyak. Niyakap ko si Mama at humingi ng sorry sa kanya. Sa uli niyakap ako pabalik ni Mama. Nang kumalma na siya ay pinag-impake na niya ako ng mga gamit para umalis na. Pero pinigilan kami ni Tito Samuel. Siya na lang daw ang aalis at iiwan na niya ang bahay para sa amin. Regalo na lang daw niya yon para sa aming mag-ina. Siya na lang daw ang lalayo. Tinanggap na lamang yon ni Mama bilang wala na rin siyang ibang choice dahil yun na ang pinaka-praktikal sa lahat. Doon ako biglang natauhan. Doon ko na-realize na maling-mali ang ginawa namin ni Tito Samuel. Nadala ako sa matinding kasabikan na magkaroon ng isang ama kaya pumatol ako sa kanya. Nabulagan ako sa nararamdaman kong yon. At nang mahimasmasan na ako ay doon ako naggalit sa sarili ko dahil hinayaan kong magpamanipula kay Tito Samuel. At ang masakit pa ay meron pang isang inosenteng sanggol sa sinapupunan ko ang nadamay sa ginawa kong pagkakamali. Sa ngayon, Papadudot ay malapit na akong manganak. Wala na si Tito Samuel at wala na kaming balita sa kanya. Unti-unti ay inaayos namin ni Mama ang relasyon na nagkaroon ng lamat dahil sa nangyari sa amin ni Tito Samuel. Sana balang araw ay mapatawad niya ako at sana balang araw kapag lumaki na ang anak ko ay hindi siya magaya sa amin ni Mama na purong maling lalaki ang napiling mahalin. Maraming salamat po sa inyo sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Camille. Ako
Gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.